Jeremias. Nangaral si Jeremias. Ikapitong kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Jeremias, "Tumayo ka sa pintuan ng templo ko, at sabihin mo ito sa mga mamamayan ko. Makinig kayo, kayong mga taga-Huda na pumapasok dito para sumamba sa Panginoon. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Baguhin na ninyo ang inyong pag-uugali at pamumuhay, para patuloy ko kayong patirahin sa lupaing ito. Huwag kayong palilinlang sa mga taong paulit-ulit na sinasabing walang panganib na mangyayari sa inyo, dahil nasa atin ang templo ng Panginoon. Baguhin na ninyo ng lubusan ang inyong pag-uugali at pamumuhay. Tratuhin ninyo ng tama ang inyong kapwa, at huwag na ninyong apihin ang mga dayuhan, ulila, at mga biyuda. Huwag ninyong papatayin ang mga walang kasalanan, at huwag kayong sumamba sa ibang mga Diyos na siyang magpapahamak sa inyo. Kapag ginawa niyo ito, patuloy ko kayong patitirahin sa lupaing ito na ibinigay ko sa mga magulang niyo magpakailanman. Pero tingnan ninyo kung ano ang inyong ginagawa. Naniniwala kayo sa mga kasinungalingan na walang kabuluhan. Kayo ay nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, sumasaksi ng may kasinungalingan, naghahandog ng mga insenso kay Baal, at sumasamba sa ibang mga Diyos na hindi niyo nakikilala. Pagkatapos lumalapit at tumatayo kayo sa harap ko rito sa templo, kung saan pinararangalan ang pangalan ko. At sinasabi niyo, ligtas tayo rito. At pagkatapos ginagawa na naman ninyo ang mga gawaing kasuklam-suklam. Bakit? Ano ang akala ninyo sa templong ito na pinili ko para parangalan ako? Taguan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang mga ginagawa sa templo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Pumunta kayo sa Shilo, ang unang lugar na pinili ko para sambahin ako. At tingnan ninyo kung ano ang ginawa ko sa lugar na iyon, dahil sa kasamaang ginawa ng mga mamamayan kong taga-Israel. Habang ginagawa ninyo ang masasamang bagay na ito, paulit-ulit ko kayong binibigyan ng babala, pero hindi kayo nakinig. Tinawag ko kayo pero hindi kayo sumagot. Kaya ang ginawa ko sa Shilo ay gagawin ko rin ngayon sa templong ito, kung saan pinararangalan ang pangalan ko, ang templong pinagtitiwalaan ninyo na ibinigay ko sa inyo at sa mga ninuno ninyo. Palalayasin ko kayo mula sa aking harapan, katulad ng ginawa ko sa mga kamag-anak ninyo, ang mga mamamayan ng Israel. Kaya Jeremias, huwag kang mananalangin para sa mga taong ito. Huwag kang magmamakaawa o humiling sa akin para sa kanila, dahil hindi kita pakikinggan. Hindi mo ba nakikita ang ginagawa nila sa bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Ang mga kabataan ay nangangahon, ang mga ama ay nagpapaningas ng apoy, ang mga babae ay nagmamasa ng harina para gawing tinapay para sa reyna ng langit. Naghahandog din sila ng mga inumin sa ibang mga Diyos para galitin ako. Pero ako nga ba ang sinasaktan nila? Hindi. Ang sarili nila ang sinasaktan at inilalagay nila sa kahihiyan. Kaya ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi, ipapadama ko sa lugar na ito ang matinding galit ko sa mga tao, mga hayop, mga puno at mga halaman. Ang galit ko'y parang apoy na hindi mapapatay ng kahit sino. Sige, kunin na lang ninyo ang inyong mga handog na sinusunog at iba pang mga handog, at kainin na lang ninyo ang karne. Ako ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel ang nagsasabi nito. Nang ilabas ko sa Ehipto ang mga ninuno nyo, hindi ko lang sila inutusan na mag-alay ng mga handog na sinusunog
at iba pang mga handog, inutusan ko rin sila ng ganito, sundin ninyo ako, at ako'y magiging Diyos niyo, at kayo'y magiging mga mamamayan ko. Mamuhay kayo sa paraang iniutos ko sa inyo, para maging mabuti ang kalagayan ninyo. Pero hindi nila sinunod o pinansin man lang ang mga sinabi ko sa kanila. Sa halip sinunod nila ang nais ng matitigas at masasama nilang puso. At sa halip na lumapit sa akin, lalo pa silang lumayo. Mula nang umalis ang mga ninuno nyo sa Ehipto hanggang ngayon, patuloy akong nagpapadala sa inyo ng mga lingkod kong mga propeta. Pero hindi nyo sila pinakinggan o pinansin. Mas matigas pa ang mga ulo nyo at mas masama pa ang mga ginawa nyo kaysa sa mga ninuno ninyo. Jeremias, kung sasabihin mo sa kanila ang lahat ng ito, hindi sila makikinig sa iyo. Kapag tatawagin mo sila na lumapit sa akin, hindi sila sasagot. Kaya ito ang sabihin mo sa kanila. Ito ang bansa na ang mga mamamayan ay ayaw sumunod sa Panginoon na kanilang Diyos at ayaw magpaturo. Wala sa kanila ang katotohanan at hindi na sila nagsasalita ng totoo. Mga taga-Jerusalem, kalbuhin nyo ang buhok nyo at itapon ito para ipakitang nagdadalamhati kayo. Umiyak kayo roon sa kabundukan dahil itinakwil at pinabayaan na ng Panginoon ang lahi nyo na nagpagalit sa Kanya. Ang lambak ng patayan. Sinabi ng Panginoon, gumawa ng masama ang mga tao ng Huda. Inilagay nila ang mga kasuklam-suklam nilang Diyos-Diyosan doon sa templo, ang lugar na pinili ko kung saan ako pararangalan. Kaya nadungisan ito. Nagtayo rin sila ng sambahan sa matataas na lugar sa Tophet, sa lambak ng Ben Hinnom, para roon nila sunugin ang mga anak nila bilang handog. Hindi ko ito iniutos sa kanila, ni pumasok man lang sa isip ko. Kaya mag-ingat kayo, dahil ako ang Panginoon ay nagsasabing, darating ang araw na ang lugar na iyon ay hindi na tatawaging Tophet o lambak ng Ben Hinnom, kundi lambak ng patayan, sapagkat doon ililibing ang maraming bangkay, hanggang sa wala ng lugar na mapaglibingan. Ang mga bangkay ng mamamayan ko ay kakainin ng mga ibon at mababangis na hayop, at walang sino mang magtataboy sa mga ito. Ipapatigil ko na ang kagalakan at kasayahan sa mga lansangan ng Jerusalem, at hindi na rin mapapakinggan sa bayan ng Huda ang masasayang tinig ng mga bagong kasal, sapagkat magiging mapanglaw ang lupaing ito.